Okay, mula kay Melvs Castle mga kapatid, meron ulit tayo bibigyan ng reaction video. Basahin natin yung title. AFP Chief General pinagbantaan ng China Carrier Strike Group, mga kapatid. US ballistic missile papasabugin. Well, hindi pa natin to kino-confirm mga katol. Kaya nga nandito tayo para magbigay ng reaction video and commentary. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Matapos palayasin ng F-16 fighter jet ng US ang Chinese aircraft carrier, pabalik na to papunta raw ng Philippine Sea sa bahagi ng Batanes malapit sa Taiwan. Ang exciting part dito, kasama ang buong carrier strike group ng China. Di tulad noong una walang alalay na kasama. Pero hindi lang yan ang na-monitor ng Philippine Navy. Kasama sa papuntang Batanes ang Russian battleship. Naghahanda na ba ang China sa gyera? Wala pa. Well, wag naman sana mga tol kung bakit sila nag-e-exercise. Kasi biruin mo Russia, China, magkalayo. Magkalayo ba, magkalapit? Di ba? Ang Russia mga tol, kalaban nila, western eh. Tapos eto naman China, gusto niya sakupin yung buong tawag dito, Indo-Pacific, itong South China Sea. Ngayon nagsasagawa sila ng bilateral exercises. Well, okay lang 'yon, wala namang problema doon. Pero sana doon na lang sa dagat nila, no? Dito pa sila nagsasagawa sa dagat natin. Pang makapagsabi niyan, ang mahalaga nakabantay tayo dito. Dahil pag sinakop ng China ang Taiwan, magbalot-balot na kayo. Consider this as a potential threat or anything like that? No, hindi siya threat. But we are monitoring rin. Pangalawa, hindi na naman sa ating dumaan yan. Taiwan, dumaan sa Taiwan yan. Dumaan yan sa malapit sa Vietnam. So we monitor these developments in the region sapagkat aplikado rin tayo. Wala pang dapat ikapangamba bukod sa may sapat na pwersa ang US Army at US Air Force sa ating bansa. Ballistic missile ng Amerika hindi natuloy ang pag-aalis sa Pilipinas. Inanunsyo yan ni Armed Forces Chief General Romeo Bruno. Mananatili raw to sa ating bansa hanggang gusto natin. Nauna na ring sinabi ni Philippine Army spokesperson Michael Loheco, preparasyon to sa posibilidad ng digmaan. Hindi yan pinagkakaila o tinatago ng Philippine Army. Kaya nga, ito may sabi, bakit pa tayo nag-AFP? Diba? Bakit pa tayo nag-AFP kung pinapangambahan naman pala ng mga Pilipino yung mga kagamitan natin dito, bakit pa tayo bumili ng BrahMos missile? Bakit pa tayo bumili ng mga asset natin? At bakit nagagalit sila na nandirito yung ballistic missile ng US? May MDT tayo, di ba? Ito yung kumbaga ino-off guard nila tayo. Gusto nila, ginagamitan nila tayo ng psycho strategy, no? Hindi, nagsisimula kayo ng gera, alisin niyo yung mga bagay na ganyan, no? Tapos pag inalis natin lahat, wala tayong depensa. Anytime na gusto nilang atakihin ng Pilipinas, pwede kasi walang depensa. 'Di ba? Wag na tayong mag-lokohan diyan sa mga bagay na 'yan. Yung mga bagay na 'yan dinadala rito para depensa rin naman ng Pilipinas. If ever lang naman na gugustuhin na nilang sumugod. Pero kung hindi naman sila susugod, at hindi naman sila magsisimula ng gera, anong dahilan bakit natin sisimulan? Ayaw nga natin yun eh. 'Di ba? Anong dahilan bakit biglang papaliparin ng Pilipinas at US yan? Di tayo nagsimula nun. Talo tayo dun, 'di ba? Kung alisin man kasi ang ballistic missile ng US, ano na ang mangyayari sa ating bansa? Either without China, you would still be doing these exercises. The purpose of an armed forces, why we exist, is really to prepare for war. There's no sugarcoating it. That's absolutely true. Nakakaalarma ang Diba? ganito. Yun yung sinabi niya bakit pa tayo nag-AFP? Diba? Kaya andyan dyan ng AFP, Armed Forces of the Philippines, ang pinaghahandaan nila, kaya sila nag-exercise, o bakit sila nagsasagawa ng mga ganyang mga bagay, para if ever dumating ang gera, ready sila makipaglaban. Hindi yung tipong nagpapanik sila, hindi nila alam kung ano gagawin nila. Though ayaw natin mga tol pero walang pinagkaiba yan sa insurance na binabayaran ninyong lahat, sa HMO, diba? Ayaw nyong gamitin yan, pero bayad kayo ng bayad, diba? Binabayaran nyo monthly, binabayaran ninyo yan. Pero isang bagay ang kahilingan ninyo, sana wag natin gamitin to. Sino ba naman may gustong ma-ospital, di ba? Wala.
Pero nagbabayad tayo ng insurance para if ever na dumating yan, meron tayong nakahanda. O sige, ganun din to. Ayaw natin ng gera. Ayaw natin ng ganyan, mga tol. Take note yan. Ayaw natin ng ganyan. Pero bakit may AFP? Para meron tayong handa o meron tayong pangontra if ever man na dumating yan. Sa ayaw at sa gusto natin, di ba? Dapat meron tayong nakahanda lagi. Itong klaseng balitang Carrier Strike Group. Pero ba't raw tayo matatakot? Kaya bang humarap ng China sa US 7 Fleet? Finiflex lang ng China ang lakas ng People's Liberation Army. Oo, madaming barkong pandigma ang China. Pero sure ba ang quality ng mga yan? Yo. Take note, made in China. Oh. At wala pang napapatunayan ang mga Chinese Oh. kumpara sa mga Pilipino na kinakatakutan sa giyera noong panahon. In terms of numbers, nalampasan na nila. Well, in terms of damage, capability, Admiral. damage and capability, matagal pa to. Matagal pa. Pero kung pakinggan natin ang Chinese, ang mga bitaw nila, puro ito narratives na malakas sila, na sila ay may ganito. Which is actually part of their war fighting doctrine. Okay. When you are strong, you show weakness. When you are weak, you project strength. So they're projecting strength, they're flexing because their navy is still weak. Yes, and they will show na malakas na sila. But again, yung system nila have never been tested in combat. Dahil sa pangamba sa Philippine Rise na tumambay ang May lumabas lang, wow, wow. Hindi ko naintindihan kung ano yun pero baka sa editing lang yun. Balikan natin. You show weakness. When you are weak, you project strength. So they're projecting strength, they're flexing because their navy is still weak. Yes, and they will show na malakas na sila. But again, yung system nila have never been tested in combat. Yon. Yun lagi nating sinasabi sa mga nakaraan na natin. Malakas sila kasi malaki sila. Malakas sila kasi kompleto sila ng gamit pero hindi pa siya natetesting sa totoong labanan. Yun ang diferensya ng mga ng Pilipino at ng Amerika sa kanila. 'Di ba? Kasi nga yung bilang ng Navy nila, nalamangan na nila ang US, mga tol 'Di ba? Sa mga aircraft nila nalamangan na nila talaga. Pero makikita mo, mga tol, makikinis pa wala pang dungis kasi nga hindi pa natetesting sa actual, sa totoong labanan. Hindi katulad yung sa Amerika, mga tol. Alam naman natin, napakarami ng pinagdaanan niyan at hanggang ngayon dumadaan pa rin sila sa ganun. Aktibo sila, sa madaling salita. Aktibo sila sa combat. 'Di ba? Hindi katulad nitong kabila, mga tol. Oh, malakas sila. Ang dali lang sabihin yung narrative nila yun Pero magaling sila sa mga exercises. Magaling sila sa mga ang tawag dito, simulation. Doon sila magaling pero sa actual wala yung mga Pilipino, tagal na rin natin nakikipaglaban dito sa Mindanao, 'di ba? Saka sa mga rebelde at mga terorista rito. Sabak na rin tong mga sundalo natin, mga tol. dahil sa pangamba sa Philippine Rise na tumambay ang China, pinadala na agad ng Philippine Navy ang BRP Jose Rizal, ang barkong nagpalipad ng missile versus China-made na barko noong balikatan. We will defend our maritime domain. The Philippine Rise is our seas. We have the right to oversee and discover it and protect it because the Philippine Rise is our future. Ipaglaban natin ang ating karapatan. Payo ni Armed Forces Chief Romeo Bronner, walang dapat ikatakot. Di tayo papasok basta-basta sa giyera. Pero patuloy itong pinaghahandaan ng militar. Ngayon po ay ang masasabi po natin is that we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. Hindi po magkakagera. Dahil ginagamit po natin lahat ng instruments of national power. Hindi lamang po kasi military ang instrument of national power natin. We have economic, information, and diplomacy. Ayaw po natin magkagera kasi talo po tayong lahat, no? Tayong mga Pilipino, so sino man yung sasakop sa atin or gustong sumakop sa atin, talo rin sila, no? Dahil wala pong mananalo sa gera. Kayo, handa ba kayong magsanay kung sakaling dumating ang araw na yan? I-komento sa baba ang salobi. Comment kayo doon. Handa ba kayo kung sakasakali? Ako marami ko nakakausap kasi syempre tinatanong din nila ako, yung mga binibigyan mo ng reaction. No, kamusta na? Kamusta yung kamusta na yung bansa natin? Tayo ba mapalapit na sa gera? Lagi ko sinasabi, hopefully, hindi. No, lagi ko sinasabi, sana wag. Pero if ever man na dumating yan, malamang kakailanganin tayo. Kasi bilang ng populasyon natin, mga tol, 10 ulit na mas marami sila. 'Di ba? Though, syempre, meron naman tayong mga katulong na bansa, pero hindi tayo sigurado dun. Hindi tayo 100% sigurado.
Ang meron tayong sigurado, yung sa atin lang, yung lakas natin. 'Di ba? Yun lang meron tayong sigurado. Pero yung tulong ng ibang bansa, hindi tayo sigurado doon mga tol eh. Kaya nga ayaw natin eh. Ayaw natin. Kasi talagang talo tayo. Hindi lang sa labanan kahit nga sabihin nating manalo pa tayo sa kanila pero hindi natin mababawi yung mga masisira. Hindi natin mababawi yung mga mawawala. Yun ang mahirap. Yung ekonomiya aangat pa ulit yan. Yung mga perang nagastos mababalik pa ulit yan. Pero paano yung mga nagbuwis ng kanilang buhay mga tol? Wala na yun. Isa lang ang buhay natin mga tol eh. Intayin na lang nating dumating yung kawakasan talaga ng mundo. Wag na nating pangunahan. 'Di ba? Darating din naman ang paghuhukom yun, hintayin na lang natin yun. Pero wag na natin pangunahang sirain pa tong mundong to, di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.